Shall we say, praise the Lord? Magandang gabi no, sa ating lahat, no? Sa mga nanood online. So sa gabing ito, ay purihin yung ating mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, no, na kung saan ay binigyan niya muli tayo ng pagkakataon to study ng kanyang mga salita. No? Welcome sa ating Thursday Bible Study sa nanonood online. God bless sa inyong lahat. At ganun din dito sa mga kapatiran na andito sa church. So maraming salamat na kung saan ay alam ko na yung bawat isa sa atin ay galing sa trabaho. So medyo pagod. Pero gayon pa man, no, kahit pagod, we still continue, no, to study the Word of God, mga kapatid. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan, kaalaman na sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, mga kapatid, no, marami tayong mga pagsubok. Pero kung puno tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, no, kahit gaano man tayo kapagod, no, marami man tayo mga problema, pero we still, no, serve the Lord. Yung sinasabi nga, mga kapatid, no, na ligtas yung may alam. No? Kaya tayo, no, sa gabing ito, napaka-bless natin. Dahil we here in this holy place, no, andito tayo sa church, at kayo din na nasa online, ay bless na bless po tayo. Dahil every time, no, na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, no, marami tayong matutunan. No? Kaya prepare our heart, our mind, and also prepare your Bible. Kasi Bible study po ito sa gabing ito. No? Mamaya magbabasa tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, no, na importante na mabasa natin, no, sa Bible, no, hindi lang dito sa screen, no, kundi mabasa natin ito, mga kapatid, no, na sa physical natin na Bible, and then prepare your notebook and ballpen para kung ano yung mga importanteng natin na matutunan ay maisulat natin para hindi natin makalimutan. So sa gabing ito, no, at nakaraan ay patuloy po tayo sa ating pag-study, no, about sa one God, no. Ito yung pinaka-importante po sa ating lahat, no, na maintindihan natin, no, kung sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ano ba yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Kailangan, mga kapatid, no, bilang mga one God believer, kailangan natin, no, na makilala kung sino ba talaga ang Diyos na ating pinaglingkuran. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng foundation, no, sa ating panampalataya. Na kung saan ay sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, no, kahit anumang mangyari, no, hindi tayo bibitaw. Dahil kilala natin ang tunay at ang isang Diyos na pinaglilingkuran natin. No? Kahit hanggang sa ating kamatayan, mga kapatid, no, kailangan pangawakan natin ito. Kumbaga sa panahon natin ngayon, no, maraming ang mga ibang tao dyan na hindi naman sa katotohanan. No? Ibig sabihin, may mga kulto nga dyan. Handa sila magpakamatay talaga, no? Para lang sa kanilang leader, no? Sa kanilang panampalataya na kung saan ay hindi naman sa katotohanan. Pero yung mga tao na yon, hallelujah, ay na-deceive ng ating kalaban. No? Handa sila magpakamatay. Why not? No, tayo na nasa Panginoon, no? Na bakit hindi tayo manatili? No? Kahit may mga problema tayo, hallelujah, na patuloy pa rin tayo na maglilingkod sa tunay at ang isang Diyos na ating pinaglilingkuran. So medyo may problema ba yung ano natin? Okay na? Okay. Kanina kasi, no, medyo may problema sa ating PowerPoint, pero gayon pa man, no, ay hindi pwede, no? Talagang patuloy tayo na maglilingkod, no? Patuloy po tayo kahit ano man mangyari, no, na kahit may mga sagabal, pero andito tayo, no, upang malaman yung katotohanan na sa bawat isa sa atin, na mapangawakan natin, no, yung totoong doktrina natin bilang mga one God believer. No, sa ating pag-continue ngayon, no, ang aking topic na dadalhin sa inyo, the absolute deity. Tama bang aking pronunciation? Of Jesus Christ. Ano bang ibig sabihin, no, ng deity, mga kapatid? No, Brother Jojo, ano bang ibig sabihin?
Oh, dahil Bible study naman ito, no, kailangan talaga, no, na malaman natin, no, yung mga word na kung saan ay binabasa natin. No? Ibig sabihin dito ay Diyos, no? God. No? Ibig sabihin yung pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon. No? Absolute, yung ganap na pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon. Okay, sabi dito, all names and titles of the deity such as Yahweh, Father, and Holy Spirit properly apply to Jesus. Jesus is not just the incarnation of one person of a Trinity, but the incarnation of all the character, quality, and personality of the invisible God. Yung mga kapatid, clear no, sa ating binabasa na Jesus Christ, no, ang God, no, ang Diyos sa Old Testament, mga kapatid, ay kumbaga, no, nag-incarnate, no, sa kay Jesus Christ. Ibig sabihin, lahat ng characteristic ng Diyos ay andun na, no, sa ating mahal na Panginoon, no, the invisible God, no, yung characteristic ng Diyos na hindi nakikita ay andon kay Jesus Christ, mga kapatid, no, na magbigay po tayo ngayon ng kunting kaalaman, no, sa ating lahat. In the Old Testament, God is Spirit, no? Ang Diyos ay hindi nakikita. Ang Diyos, mga kapatid, ay nakikipag-usap, no, sa lahat sa mga propita, no, sa pamamagitan ng salita. Ibig sabihin, no, na hindi nila nakikita yung Diyos. No, ibig sabihin, no, na sabi sa Bible na there is one God, no? Mayroon lamang tunay at isang Diyos, no, sa mga taga-Israel, mga kapatid, no? Sila mismo naniniwala na mayroong tunay at isang Diyos, no? Ang sabi sa Deuteronomy 4:6, no? 6:4. Ang sabi, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." No, ibig sabihin may nag-isang Diyos lamang na pinaglilingkuran nila at pinaglilingkuran natin, mga kapatid. At ito ngayon, no, yung ating patunayan na ang Diyos sa Old Testament, hallelujah, ay ito rin, no, sa ang Diyos natin sa New Testament. No, dahil tayo, no, na mga tao ay nahulog sa kasalanan. No? Dapat yung destinasyon natin, mga kapatid, ay impyerno. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan, no, sa bawat isa sa atin. Kumbaga, hindi tayo hinayaan ng Diyos. No? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang Diyos, mga kapatid, ay gumawa ng paraan para po tayo ay hindi manatili, no, sa kamay ng kalaban, which is si Satan. Kumbaga, gumawa ang Diyos ng paraan, no, para makuha na tayo, no, sa kamay ng kalaban. No? At ang sabi dito, no, mga kapatid, no, God, no, was manifest in the place. No? Ibig sabihin, no, babasahin natin, pabasa nga Brother Jojo, no, sa 1 Timothy 3:16. Magbabasa tayo, mga kapatid, no, para at least may participation yung bawat isa para hindi po tayo maantok. Okay. So, Tagalog, ha. Sabi ng 16, ano? 1 Timothy chapter 3, verse 16. Hindi maikaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. Siya ay nahayag ng maging tao. Pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil, pinaniwalaan ng lahat, at itinaas sa kalangitan. Okay, salamat, Brother Jojo. No? Ito, no, at clear naman dito, no, na without controversy, no, God was manifest in the place, mga kapatid. No? Yung Diyos, hallelujah, na Espiritu, no, nagpahayag sa laman. Anong purpose nito, mga kapatid? No? Pabasa nga, Brother Jennifer, no, sa Matthew 1:21. Ano bang purpose na ang Diyos ay nagpahayag sa laman, mga kapatid?
Matthew 1:21, and he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Yan, clear mga kapatid, no, na para iligtas, no, yung kanyang bayan. No, iligtas yung lahat ng mga tao na nahulog sa kasalanan. Yun ang purpose kung bakit ang Diyos na hindi nakikita, no, yung invisible God, no, sa Old Testament ay nagpahayag sa laman upang iligtas yung kanyang bayan, no? Ang sabi dito, no, sa John chapter 1 verse 14, in the word was with place indwell among us, and we beheld his glory, no, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth, no? At dito rin, no, sa John 1:1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. No, ito na po, no, in the beginning, yung Diyos, mga kapatid, no, yung salita, no, yung sabi dito, the word was God, no. Yun na yun, no, ang sa time na sa New Testament, no, sa pamagitan ni Jesus Christ, no, which is yung Diyos, hallelujah, na nagpahayag sa laman. At dito, no, sa the apostle here deals with the great mystery of manifestation of the human nature. It is the mystery as having been, no, hereto hidden in the secret counsel of God, in the mystery of godliness, having goodness for its end of all believe that God was manifest in the flesh. No, compare dito, mga kapatid, no, sa nabasa natin sa John chapter 1 verse 14. No, yung nabasa natin kanina, no, the word which was in the beginning with God and was God. No? One is John identifies Jesus Christ as the incarnation. Ay, okay na po. Okay. One is affirmed in the strongest of the term that Jesus is God in the Old Testament, no? Since maintaining that New Testament writers meant this when they called Jesus God. That is the one and only God of the Old Testament incarnated, no, the Word unto Himself as Jesus Christ. Na ito na ngayon, mga kapatid, no, yung ating mahal na Panginoon, no, yung Diyos na sa Old Testament, no, yung buong pagka-Diyos niya, ay na nag-incarnate, no, sa kay Jesus Christ. God was in Christ reconciling the world unto Himself. Basa natin ito sa 2 Corinthians 5:19. No? To use biblical terminology, Jesus is the image, no? Yung sabi dito, mga kapatid, no? The image of the invisible God. No? Ibig sabihin, yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. Ito na ngayon, no, yung ating mahal na Panginoon. God, yung nabasa natin kanina sa sa 1 Timothy 3:16, God manifest in the flesh, no? Our God and Savior in the express image of God's substance. The image, mga kapatid, the image of the invisible God, no, dito, no, sa verse na ito, no, sa Colossians, no, 1:15, who is the image of God, no, the firstborn of every creature. No, Paul makes this statement, no, sa ito yung statement ni Paul, no, sa Colossians 1:15. He established in the verse, no, as well in other places in the epistles where he employs this same kind of statement relative to Jesus. A clear view of who Jesus Christ is. When one attempt to make Jesus as a separate person in the Godhead, no? Kasi mga kapatid ay katulad ng ng Trinity, no? Ano bang meaning ng Trinity, no? Coexistent, equal in power, no? Ibig sabihin, mga kapatid, ay kung yun lamang, no, yung basihan natin, magkukontra-kontra, no? Yung statement, no? Ibig sabihin, kung equal in power, ay paano si Jesus, no? Ibig sabihin, ganun din, the same
din ang power niya doon sa kanyang ama, no? Ibig sabihin, magkukontrahan dito, no, ang salita, no, ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, no. Sabi dito, no, God did equal in power and existence in glory. He runs into all kinds of confusion, no? Magkukompuse talaga yung tao, no, kung ito lamang, kasi wala naman Trinity, no, na mababasa natin sa Bible, no. His attempt to prove, no, his three person surely result in his making such a statement. As the Godhead remain, no, unexplainable, no, we must accept the Trinity by faith, no. Hindi natin tanggapin, no, yung talagang yung iba tinatanggap nila, no, yung Trinity, no, by faith. Pero mga kapatid, kung masusing pag-aaral, no, kung talagang pag-aralan natin, no, yung Trinity, ibig sabihin, three distinct person, naniniwala sila na may isang Diyos, no, pero three distinct person, no, may tatlong persona, no, kumbaga parang napakahirap intindihin, no, kumbaga napaka clear naman ang salita ng Diyos, no, kung paano ba, no, ang Diyos ay nagpahayag sa laman, no, which is yun na ngayon, yung ating mahal na Panginoon, Jesus Christ, na minsan, no, yung iba talaga, no, nakipag-diskusyon, no, bakit hindi nila hanapin yung answer, no, bakit hindi natin hanapin yung katotohanan sa salita ng Diyos upang malaman natin ang totoong kasagutan na kung paano ba, no, ang Diyos natin ay ganap na pagka-Diyos, no, ng ating mahal na Panginoon. At dito ngayon natin pag-aralan, no, yung mga marami tayong mga verses na magpapatunay na Jesus Christ, no, is the express image of the invisible God. Na siya mismo, no, yung Diyos na hindi nakikita. Kumbaga, mga kapatid, no, na si Jesus Christ, na kung saan ay siya ay nagpahayag sa laman, no, yun naman purpose para iligtas tayo. Kasi sabi ng Bible na ang Diyos mismo ay hindi pwede na siyang mismo bababa dito, no, para iligtas tayo. Kasi walang taong may nakakita sa Diyos na nabubuhay. No, talagang dahil sa kawalatian ng Diyos, no, na yung iba, no, may maraming mga tao minsan nagsasabi, no, na nakita nila ang Diyos. Ay sinungaling 'yun. No? Kumbaga, ang salita ng Diyos, mga kapatid, no, the Bible says na walang taong may nakakita sa Diyos na nabubuhay. No? Ibig sabihin, ang Diyos gumawa ng paraan. Yun na yun. Yung kanina, yung ating nabasa, mga kapatid, no, na sa pamagitan, no, ng Diyos na hindi nakikita ay siya ay nagpahayag sa laman, no, ay kumbaga, no, yun na yung ating mahal na Panginoon. At dito, no, at when the Trinitarian explain, no, that these three persons share equally in existing power and omniscient, no, he runs himself into a dead end. No, ito mga kapatid, no, na talagang makukompuse, no, yung mga tao talaga, no, kung ito lang yung kanilang basihan, na kung tingnan natin, no, sila ay naniwala, no, sa Trinity, no, iba yung Ama, iba yung Anak, no, iba yung Holy Spirit, no, ibig sabihin magkaiba-iba sila ng kapangyarihan, no, the same ang kanilang kapangyarihan. At dito pwede natin sila matanong, no, na kumbaga, kung masasabi natin na kung equal in power, no, yung Trinity, bakit si Jesus ay nanalangin, no? Ang Diyos ay hindi naman dapat manalangin, Diyos ay. Bakit ang Diyos ay nauuwaw? No? Ang Diyos hindi naman nauuwaw, mga kapatid. No? Hindi naman ang Diyos nagugutom. Bakit si Jesus ay nagugutom? No? Si Jesus ay napapagod. No? O kung totoo siya, dapat, no, siya ay nabilong dito sa Trinity. No? Kumbaga, kung siya ay may kapangyarihan, dapat, no, hindi din siya nagugutom. Pero gayon pa man, no, kasi ang ating mahal na Panginoon ay may dual characteristic, mga kapatid, divine and humanity. Divinity and humanity, mga kapatid. No? Bilang tao, no, siya ay nauuwaw, siya ay nagugutom, 100%, no, na siya ay napapagod. Ibig sabihin ng kanyang pagka-Diyos, mga kapatid, ay napatunayan din naman natin. Siya ay gumagawa ng mga miracle.
no? Yung unang miracle ng ating mahal na Panginoon ay turning water into wine. No? Doon sa kasalan sa Kana, mga kapatid, yung una na ginawa ng Diyos na miracle. No? Jesus ay naglalakad sa tubig. Ibig sabihin yun ang kanyang pagka-Diyos. No? At si Jesus naman ay, na sinabi naman ng Bible, mga kapatid, siya ay napapagod, nauuwaw, nagugutom, dahil andyan siya sa kanyang laman. No? Ibig sabihin, maranasan niya talaga, no? Yung ang lahat ng mga pasakit, no? Sa kanyang buhay, dahil andyan siya sa laman. No? Marami naman mga ibang sikta, mga kapatid, no? Na sila ay naniwala na si Jesus ay tao lamang. No, pero tayo, naniwala tayo na tao siya, pero at the same time, Diyos. No, walang lang. Hindi tayo nagtapos doon sa tao, mga kapatid. Kasi kung tao lang na masasabi nila si Jesus, ay talagang wala tayong pag-asa. No, na, kasi tao lamang siya eh. Pero at the same time, mga kapatid, no, na ang Diyos mismo ay kumuha ng laman tawa na yon, yung place na yon, yun ang kinover niya, no, sa kanyang pagka-Diyos mismo, mga kapatid, no, na talaga naman mapatunayan ng Bible, mga kapatid, no, kasi kung yun lamang ang kanilang basihan, no, na mag-final, no, na final doon sa katauhan ng ating mahal na Panginoon, no. Ibig sabihin, yun ang kanilang pagkilala, no. Ibig sabihin ay sila ay hindi naniwala na si Jesus ay Diyos. Mga kapatid, no, ay napakalaking panagutan yon, no, sa kanila. Na sa atin naman, no, bilang mga one God believer, na kailangan po natin, no, na talagang panindigan natin yung katotohanan na kahit ano man mangyari, na kahit sino man mga tao, yung ating ma-counter na sabihin nila na si Jesus ay tao lamang. No? At marami naman tayo mga verse na pwede mapatunayan sa kanila, no? Which is yung Diyos din naman, mga kapatid, ay nagbigay sa atin ng wisdom, kaalaman, no? Na talagang maipaliwanag natin, no, yung pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon. No, na dito, no, in this same passage, no, Paul goes on to say, no, for by him were all things created. No, dito sa Colossians, no, 1:16, mga kapatid, no, in hanggang sa 17, no, ay for by him were all things created that are in heaven and that are in earth, no, visible and invisible, whether the thrones or dominion or principalities or power, all things were created by him, and for him in be his before all things, and by him all things consist. Yon, mga kapatid, no, na ang lahat ng mga bagay, no, sa langit o sa lupa man, mga kapatid, ay sinabi dito ay ginawa, no, ng ating mahal na Panginoon. One is applies all titles of that deity to Jesus. Jesus is Yahweh of the Old Testament. Ito, mga kapatid, no, yung word na Yahweh ay dinagdagan lang ito ng vowels, no, kasi sa Hebrew word, no, hindi talaga ito mababasa, no, kumbaga YH, WH. Ibig sabihin, para mabasa ay dinagdagan, no, ng vowels para mabasa. Kaya mababasa natin ngayon Yahweh. This is, no, established by studying many Old Testament, no, statement concerning Yahweh that the New Testament applies to Jesus. For example, no, Isaiah 45, no, chapter 45, verse 23. No, Yahweh said unto me, every knee shall bow, every tongue shall swear. No, pabasa nga ng buong statement, Brother Jennifer, no, yung buong verse ng Isaiah 45 verse 23.
Isaiah 45 verse 23, I have sworn by myself that word is gone out of my mouth in righteousness, and I shall not return, that unto me every knee shall bow and every tongue shall swear. Praise the Lord, no? At mababasa din natin mga kapatid, no, yung isa pang verse, no, sa Hebrews, no, sa Philippians, no, 2:10. Ang sabi dito, that at the name of Jesus, every knee shall bow, of things in heaven, in things in earth, in things under the earth. Yon, no, mga kapatid, no, napaka-clear na verse na ito, no, na sinabi sa Philippians 2:10 na in the name of Jesus, no, every knee should bow. Ibig sabihin, yung lahat na nasa langit at nasa lupa and under the earth. Ibig sabihin lahat sila, no, ay luluhod, no, sa ating mahal na Panginoon, no. Ibig sabihin kung sabihin natin, no, na mayroon pang Diyos Ama, no. Ibig sabihin yung Diyos na nasa langit ay luluhod din, no, sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin magkukontrahan 'yon, no? At hindi pwede na mangyari ganun mga kapatid, no, dahil ang sabi naman, no, ng Bible, no, na mayroon nag-isa lamang, no, na Diyos, no, dapat natin paglingkuran, no. Ibig sabihin ng Diyos, no, sa Old Testament, at balikan lang natin, no, yung mga unang pag-aaral, no, sa Old Testament and din sa New Testament, no, kasi pagka hindi mo balikan, no, yung Old Testament mga kapatid, ay mako-confuse, no, talaga yung tao, no. Bakit sinabi dito, no, na sa Philippian talaga, no, na Jesus Christ, no, yon talaga ay every knee should bow in things in heaven, no, and that every tongue, sabi sa 11, should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yan, no, na napaka-clear mga kapatid, no, yung mapatunayan talaga natin, no, na yung pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon, na hindi po tayo mag-confuse, no, sa pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon. No, kumbaga ay ito yung magpapatibay sa atin, no, sa ating patuloy na paglilingkod, no, sa ating mahal na Panginoon, no, kahit anumang mga pag-aaral, no, na nagpapa-confuse sa atin. Pero kung alam natin na kung sino talaga ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi magbabago, no, yung ating pananaw, no, hindi magbabago yung ating doktrina. Kasi napatunayan na yun talaga yung katotohanan, no, yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Now, Paul applies this prophecy to Christ. The Old Testament describe Yahweh, the Almighty, I am, only Savior, Lord of Lords, yan. First and last, only Creator, Holy One, Redeemer, no? Judge, Shepherd, in light. Yet the New Testament gives all these titles to Jesus Christ. Yon. Clear ba? Clear sa atin lahat yan. Kung may mga katanungan po kayo, no, huwag tayong maya magtanong. At para mabigyan natin ng clear, no, kung may mga katanungan dyan, no, na paano ba, no, ang pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon. So, lahat na titles yon mga kapatid ay ando na, no, sa kay Jesus Christ. So kaya, no, wag po tayo mag-confuse, no, sa pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon. Jesus is the Father, no, His name shall be called the Mighty God, no, the Everlasting Father, no, sa Isaiah 9:6. At mababasa natin yan, no, the Prince of Peace. No, basahin nga natin pinakabuong ulit, Brother Jennifer, na pinakabuong verse, no, na para talaga mapatunayan natin yung Isaiah 9:6. Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Yes. Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yan, walang hanggang Father mga kapatid, no, na siya, no, siya mismo, no, yung Prince of Peace, no, the Mighty God, no. Ibig sabihin andyan na sa kanya mga kapatid, no, yung pagka-Diyos. At clear naman yan sa atin nabasa, no, na kung sabihin natin si Piret yung Father ay siya ay
walang hanggang, no? Na walang hanggang Father, mga kapatid, no? Na diyan sa verse na yan, no, napaka clear, no? At sinabi din sa John 10:30, no? I and my Father are one. Yun sinabi yan ng ating mahal na Panginoon. As diyan, mga kapatid, no, na statement, no, na sinabi ng ating mahal na Panginoon, yung kaharap niya, yung mga Hudyo, na kumbaga, nung sinabi niya yan, ay muntik na sabatuhin ng mga Hudyo dyan. Kasi siya na tao, no, sabi ng Hudyo, siya na tao ay nakiklaim na siya ay Diyos. No? Kasi sabi niya, I and my Father are one. No? Yun na nga, mga kapatid, no, na kawawa, no? Kawawa yung mga tao talaga na hindi nakakilala, no, sa tunay na katauhan ng ating mahal na Panginoon. No? Kahit man ang mga Hudyo, no, nang during that time, no, siguro kung andon din siguro tayo, no, na nakikinig ng sinabi ng ating mahal na Panginoon. No? Sample lang naman. Siguro isa din tayo sa nagpulot ng bato. No? Kasi kiniklaim niya, no, na Diyos siya. Pero gayon pa man, mga kapatid, no, tayo, no, na nakakilala, no, sa tunay at ng isang Diyos, no, yung statement na ito, mga kapatid, ay hindi ito magbibigay sa atin ng confusion, na kumbaga parang malilito tayo. Kasi sa mga verse na una nating nabasa ay pinatunayan din naman na siya mismo ang Diyos nakaharap ng mga Hudyo, ng mga tao na kung saan ay siya ay nagsasalita, no, sa karamihan. He that sent hath sent the Father. No? Ito yon, mga kapatid, no, yung verse na ito sa John 49 na ng si Felipe, no, si Philip, mga kapatid, no, na nagsabi pa sa ating mahal na Panginoon, no, na during that time nakasama niya yung ating mahal na Panginoon. Panginoon, show me the Father, para sapat na sa amin na maniwala kami. No? Si Philip, mga kapatid, no? isa din sa mga disciple ng ating mahal na Panginoon, ay nagtanong din, no, sa ating mahal na Panginoon. Pero ang sagot ng ating mahal na Panginoon, no, ang nakakita sa Ama, ang nakikita sa akin, ay nakakita sa Ama. Paano ko sabihin sa iyo, Philip, no, na ipakita ko sa iyo yung Ama? No? Napaka-clear po yung sabi ng ating mahal na Panginoon, no, na siya mismo ang Diyos nakaharap ni Felipe, mga kapatid, no, na kahit man si Philip, mga kapatid, no, ay hindi na siya ulit nagtanong kasi yun na, no, sinagot siya ng katanungan ng ating mahal na Panginoon, which is na ito naman ay ganun din, no, sa atin, no, na mga naniniwala sa tunay at ng isang Diyos, no, ay hindi tayo mag-confuse, no, sa pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon. Dito the Bible attribute many work both to the Father and to Jesus, no, resurrecting Christ body, sending the Paraclete. No? Ibig sabihin, no, napaka lalim na salita na ito, no. Ito ay Greek word, no, yung Paraclete, mga kapatid, no, ay Prakliti kung basahin mo talaga na ano, no. Pero gayon pa man ay ang ibig sabihin nito ay Holy Spirit, no. Ibig sabihin yung Espiritu ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, sanctifying believers and resurrecting the dead. No? Ito yung iniwan sa atin ng ating mahal na Panginoon. No? Ibig sabihin sa kanyang pagpunta sa langit, no? Nung natapos niya ang kanyang mission, no? Iniwanan niya tayo, no? Ng Holy Spirit na siya naman ang magbibigay sa atin ng kalakasan, no? Siya naman ang magbibigay sa atin ng power to overcome, no? Power to preach ng salita ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, no, na ang Holy Spirit, no, ng ating mahal na Panginoon yung magpapatibay sa atin, no, sa anumang mga problema, no, sa anumang mga pagsubok na dumaan sa ating buhay. No, kumbaga, no, hindi niya tayo iniwan na walang-wala, kundi binigyan niya tayo na magko-comfort, no, sa atin, which is the Holy Spirit. Dito naman, no, the Holy Spirit, no, is literally, the Spirit that was in Jesus Christ. No? The Spirit of truth dwelleth with you. Ganon din sa atin, mga kapatid, no, na yung Espiritu ng ating mahal na Panginoon, no, ay nasa atin, na magbibigay sa atin ng wisdom, no, ng kaalaman, at ito yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. No? Ito yung magtuturo sa atin, no, ng tama nating gawin, no, sa ating buhay, na
hindi po tayo no, ma-deceive ng ating kalaban. I will not leave you comfortless. No? Ito yung kanina yung sabi ko na I will come to you. Mababasa natin sa John chapter 14, no, verse 17 to 18. And the Lord is that Spirit. No? 2 Corinthians chapter 3, verse 17. No? The Holy Spirit is the Spirit of the Son and the Spirit of Jesus Christ. No? Galatians 4:6 and Philippians 1:19. The New Testament ascribe the following work both to Jesus and the Holy Spirit. No? Moving on prophets of the Old Testament, no? Resurrection of Christ's body, work as the paraclete. No? Ito yung kanina yung binasa natin, no? Giving words to believers in time of persecution. No? Ito yung mga kapatid, no, na yung Holy Ghost, no? Holy Spirit ng ating mahal na Panginoon. No? Ito yung magbibigay sa atin mga kapatid, no, ng kalakasan, no, sa in times of persecution, na kahit sabihin natin, no, marami yung nagpe-persecute sa atin, pero stay pa rin tayo, no, na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na hindi pa rin tayo mga kapatid, no, na mawawala dapat, no, na ito yung magpapatibay sa atin, na hindi po tayo mawala, no, sa ating paglilingkod, no, sa ating mahal na Panginoon hanggang, no, sa ating kamatayan. Ganon din, no, sa mga disciple, no, sa mga apostol ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, hanggang sa kanilang kamatayan. No, mas matindi, no, yung kanilang mga persecution during that time. No, sa atin, pasalamat nga lang tayo, no, na dahil hindi natin naranasan yon. Saan ka ba makakita na nagba-Bible study ka, binabato ka? Sino ba yung mga nakaranas sa atin, mga kapatid? No, walang may nakaranas yan sa atin. Pero during that time, no, na sila man ay nasa bingit ng kamatayan. Pero sila patuloy pa rin, no, naglilingkod, nag-share ng gospel, no, sa bawat tao, na hindi sila tumitigil, hindi sila natakot mamatay dahil kilala nila, no, yung tunay at nag-isang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Mas lalo na sa atin, mga kapatid, no, na kasama natin yung Holy Spirit, no. Kasama natin, no, si Jesus Christ, na kung saan sa ating mga paglilingkod, no, sa ating bawat ministry, no, sa ating paghayo upang i-share yung gospel, no, at minsan, no, yung naghihinder sa atin yung takot, no, yung hiya, no, baka i-reject tayo, no, baka hindi tayo pakinggan, pero gayon pa man, mga kapatid, no, yun ay negative na kaisipan. No, kailangan pa rin natin, no, maging positive po tayo. I-reject man tayo, no, ano man yung gawin sa atin, patuloy tayo kasi yun ang misyon natin. No, yun ang misyon na iniwan sa atin, no, ng ating mahal na Panginoon, which is to share the gospel, no, to every creature, na talagang mapatunayan natin, no, na talagang tayo ay totoong lingkod ng Diyos. No, yung ating panampalataya dapat hindi nagbago. Yung ating pagkakilala, no, sa tunay at isang Diyos na ating pinaglilingkuran, no, dapat ay hanggang sa kanyang pagdating, no, hanggang sa ating kamatayan. No, mga kapatid, no, hindi tayo mag-confuse, no, hindi tayo matakot dahil pangako yan ng Diyos, no, na hindi niya tayo iiwan, no, iiwanan ng comfort list, no, na talagang andyan sa lagi sa atin. Na sa atin lang din naman, mga kapatid, yung problema. Na kumbaga ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin, no, sa kanyang mga salita, na kung saan ito yung magpapatibay sa atin. No, kumbaga tayo na mga lingkod ng Diyos, na patuloy pa rin tayo na nag-aaral. No, kumbaga, no, sa bawat pagkakataon, na wag natin sayangin, no, yung bawat pagkakataon na kung saan tayo ay nag-aral ng salita ng Diyos, no, at medyo kulang na tayo sa oras ngayon, no, i-continuous ko ito, mga kapatid, yung ating pag-aral nito. Marami pa po tayong mga verses, marami pa po tayong mga dapat patunayan, no, sa ating pag-aaral, na kung sino ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Who is God? No, yun ang mga katanungan, no, minsan sa mga taong nag-aalinlangan, no, sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Na sa bawat pagkakataon, mga kapatid, no, na patuloy pa rin tayo, no, sa apostle doctrine, no, na sabi ng Bible na continuous, no, to study, no, continuous pag-search, no, ng katotohanan para
hindi po tayo mga kapatid mawala. No? Ibig sabihin, baka mamaya sabihin mo, pagka may ma-encounter tayo ng mga ibang sikta na kung saan patunayan nila na si Jesus Christ ay hindi Diyos. Ay, nako, baka mamaya sabihin mo, ganun ba? No? Dapat mga kapatid, na kahit anumang sabihin nila, tayo pa rin ay hindi natatakot. No? Kumbaga, kumpiyansya tayo sa ating kaalaman. No? Kumbaga, kumpiyansya tayo sa Diyos na pinaglilingkuran natin, na kung saan, hallelujah, na siya mismo, yung nagpahayag, siya mismo ang nagbukas ng ating kaisipan at nagbigay ng wisdom, nagbigay ng kaalaman, na kumbaga nasa atin din naman kung paano natin ito pag-aralan. Na kumbaga kung seeker po tayo ng salita ng Diyos, alamin natin yung katotohanan para hindi tayo ma-deceive ng kalaban. The more po tayo na kinikilala natin yung tunay at ng isang Diyos, the more din yung kalaban na nag-iinder sa atin. The more na binibigyan po tayo ng, kumbaga binubulungan tayo na mali yan. May mga tao minsan na ginagamit ng kalaban, kung saan magpa-confuse sa atin. Pero kung tayo mismo, founded, ibig sabihin, yung foundation natin sa salita ng Diyos, sa katotohanan, sa tunay na katauhan ng ating mahal na Panginoon. Kumbaga, ay ang Bible ay hindi naman nagkulang sa pagpaptotoo sa mga verses na ating nababasa, na kung saan ay napaka-clear naman na salita ng ating mahal na Panginoon. Kumbaga yung iba, clear na nga na kanilang nabasa, pero hinahanapan pa rin nila ng mali. Hinahanapan pa rin nila ng mga iba pang, kumbaga lumilihis pa rin sila ng kumbaga patalon-talon na ando na dapat na maintindihan na nila. Pinapahirapan lamang nila yung kanilang sarili. Na hindi lang basta-basta minsan mga kapatid na tayo ay nag-aral ng salita ng Diyos. Kumbaga hingin natin sa Panginoon yung wisdom na kung saan bago tayo mag-aral, yung hingin natin yung presensya ng Diyos na talagang siya yung magbigay sa atin ng kaalaman, ng wisdom. Na yung wisdom na yun ang katotohanan na yun din dapat natin i-share at panindigan sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Hallelujah. Na anuman yung ma-encounter natin sa labas. Kaya dito tinuturuan tayo, yung mga leaders natin, yung mga pastors po natin ay hindi nagkulang sa paintindi sa atin sa salita ng Diyos, na kumbaga yung kaalaman, hallelujah, na kanilang natanggap, yun din naman yung kanilang sinishare sa atin, na kumbaga tayo din mismo, hallelujah, ay patotohanan din natin yan, na hindi natin isa walang bahala sa ating pagtatapos sa gabing ito mga kapatid. Hallelujah. Why not na hingin natin sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos, i-connect natin yung ating puso, yung ating kaisipan. Hallelujah, alam natin na tayo mismo bilang tao, na walang-wala tayo. Kumbaga kung doon lamang tayo magdepende sa kaalaman natin, may hangganan yon. Yung wisdom natin, hallelujah, ay hindi perfect yon. Yung kaalaman natin ay hindi perfect. Kumbaga ang Diyos mga kapatid ay pinatutuhanan niya na kumbaga ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, hallelujah, ay hindi mapapantayan. Na siya na mismo, yung bumaba sa pamagitan ng ating mahal na Panginoon, Jesus Christ. Kaya kanina sabi, God was manifest in the flesh. Hallelujah. Na yon yung ating mahal na Panginoon, na siya magligtas po sa atin. Na habang tayo nag-antay sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo tumigil sa pag-aaral. Hindi tayo tumigil sa pag-search ng katotohanan. Kahit sabihin natin, minsan marami tayong mga alam na verse, sa pagpatotoo lamang na si Jesus ay siya ang Diyos. Hallelujah, na tunay. Pero minsan, may mga ma-encounter pa tayo na ibang tao na mas marami pa palang ng alam. Minsan nakukompuse tayo. Minsan hindi tayo nakakasagot. Minsan naranasan din naman natin yan. Minsan parang uwi ka na, iiyak ka dahil sa hindi mo siya nasagot.
dahil kulang yung ating kaalaman. Pero gayon pa man, no, mga kapatid, kung tayo ay busisi, no, ibig sabihin ay hinihimay-himay natin yung katotohanan ng salita ng ating mahal na Panginoon na magpapatunay, hallelujah, na siya ang tunay at nag-isang Diyos na ating pinaglilingkuran. No? Kahit ano man mangyari, no? Kahit sino man yung ating ma-encounter, no? Mapatunayan talaga natin sa kanila na siya ang Diyos, hallelujah, na ipinako sa krus upang tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Gayon pa man, ibinigay na ng Diyos ang kanyang buhay, no, para sa atin. Why not tayo hindi natin gagawin? No? Na maibigay natin yung buong puso natin, mga kapatid. No? Hindi lang sa pag-worship, hindi lang sa pagsamba natin sa Kanya, no? Hindi lang sa pagpunta natin dito sa church, kundi bigyan natin siya, no, ng oras kahit gaano man tayo kabisi, no, sa ating trabaho. Yung pag-aaral talaga, no, napaka-importante. No, sa gabing ito, sambahin muna natin ang Diyos. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos, mga kapatid, no, sa Old Testament, God is a spirit na hindi natin nakikita. Siya ay nagpayag sa laman, mga kapatid, upang direct siya, no, na magturo, no, sa bawat tao. Siya ay hindi na papagod, mga kapatid, no, sa kanyang ministry, no, which is magturo sa bawat tao ng katotohanan. Dapat ganon din tayo, hindi tayo napapagod. Hallelujah, sa gabing ito. Oh yes, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa kaalaman, sa karunungan na pinagkaloob mo sa amin. Lord, Ikaw ang Diyos na tunay na makapangyarihan